sa mga nagdaang buwan. Isang balitang tila tahimik, ngunit mabigat ang implikasyon ang umaling-awngaw sa larangan ng depensa at geopolitics. Ang pagbili ng Pilipinas ng isang bagong uri ng sandata sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi man ito agad umingay sa mainstream media, mabilis itong napansin ng mga defense analysts at mga karatig bansa, lalo na ng China. Marami ang nagtatanong, bakit ngayon? Ano ang sandatang ito? At bakit sinasabing nagdulot ito ng pangamba sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Sa video na ito, susuriin natin ang mas malalim na konteksto sa likod ng balitang ito. Hindi lamang kung ano ang binili ng gobyerno, kundi kung bakit ito mahalaga, paano nito binabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, at ano ang posibleng epekto nito sa hinaharap ng Pilipinas. Kung interesado ka sa mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad, soberanya, at tunay na estado ng geopolitics sa Asia Pacific, siguraduhing i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating talakayan. Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang bagong sandatang binili ng Pilipinas, kailangan muna nating balikan ang mas malawak na konteksto ng sitwasyon sa rehiyon. Sa loob ng maraming taon, ang West Philippine Sea ay naging sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kabila ng desisyon ng International Arbitration na pabor sa Pilipinas, patuloy pa rin ang presensya at pagpapalakas ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Para sa maraming Pilipino, ang tanong ay palaging ganito: bakit tila limitado ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili? Ang sagot ay nakaugat sa mahabang kasaysayan ng kakulangan sa modernong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Sa loob ng ilang dekada, mas nakatuon ang AFP sa internal security kaysa external defense. Dahil dito, napag-iwanan ang bansa pagdating sa modernong armas at surveillance systems. Sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., isa sa mga malinaw na direksyon ng kanyang administrasyon ay ang pagpapalakas ng external defense capability ng Pilipinas. Hindi ito biglaang desisyon, kundi bahagi ng mas malawak na military modernization program. Sa harap ng lumalakas na presensya ng mga dayuhang puwersa sa karagatan ng bansa, naging malinaw na hindi sapat ang diplomasya lamang, kailangan din ng kakayahang magdepensa. Bagamat hindi lahat ng detalye ay inilalabas sa publiko para sa seguridad ng bansa, malinaw sa mga ulat ng defense experts na ang biniling sandata ay kabilang sa advanced missile at defense systems. Ang ganitong uri ng armas ay hindi dinisenyo para sa agresibong pananakop, kundi para sa tinatawag na deterrence capability. Ang deterrence ay isang konsepto sa military strategy kung saan ang pagkakaroon ng kakayahang gumanti ay sapat na upang pigilan ang kalaban na umatake. Sa madaling salita, hindi kailangang gamitin ang sandata. Sapat na ang kaalaman ng kalaban na kaya mo itong gamitin. Para sa Pilipinas, ito ay isang malaking pagbabago mula sa dating imahe ng isang bansang halos walang kakayahang magtanggol laban sa modernong puwersang pandagat. Ang mga sistemang ito ay may kakayahang mag-monitor ng malawak na bahagi ng karagatan, tukuyin ang mga banta, at kung kinakailangan, magbigay ng mabilis at eksaktong tugon. Para sa isang arkipelagong bansa, ang ganitong teknolohiya ay kritikal. Hindi na lamang umaasa ang bansa sa visual sightings o limitadong radar. Ngayon ay mas integrated at mas matalino ang depensa. Ang China ay kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalalakas na military forces sa mundo, lalo na sa aspeto ng naval power. Sanay itong kumilos sa rehiyon na may minimal na pagtutol mula sa mas maliliit na bansa. Ngunit, kapag ang isang bansa, tulad ng Pilipinas, ay biglang nagkaroon ng kakayahang mag-monitor at potensyal na mag-neutralize ng high-value assets, nagbabago ang dynamics.
Ang ikinababahala ng China ay hindi lamang ang mismong sandata, kundi ang mensaheng kaakibat nito. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi na basta-bastang pwedeng balewalain. Ang bawat kilo sa rehiyon ay kailangan ng isaalang-alang ang posibleng tugon ng bansa. Sa larangan ng geopolitics, ang ganitong pagbabago ay napakahalaga. Dagdag pa rito, may pangamba rin ang China sa posibilidad ng mas malalim na koordinasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Ang pagkakaroon ng modernong armas ay mas nagiging epektibo kapag sinusuportahan ng intelligence sharing, joint exercises, at strategic partnerships. Para sa China, ang kombinasyong ito ay isang seryosong hamon sa kanilang impluwensya sa rehiyon. Para sa Pilipinas, ang pagbiling ito ay hindi lamang usapin ng armas, kundi ng pambansang dignidad. Sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ang maraming Pilipino ng kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sariling teritoryo. Ang pagkakaroon ng modernong depensa ay nagbibigay ng kumpiyansa, hindi lamang sa militar, kundi sa buong bansa. Sa antas ng rehiyon, ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas balanseng relasyon. Kapag ang lahat ng bansa ay may kakayahang ipagtanggol ang sarili, mas nagiging maingat ang bawat isa. Sa ganitong sitwasyon, ang kapayapaan ay hindi nakabatay sa kahinaan, kundi sa mutual respect at malinaw na hangganan. Mayroon mang pangamba sa posibleng arms race. Sinasabi ng mga eksperto na mas mapanganib ang kawalan ng kakayahang magdepensa. Ang isang bansang walang kakayahan ay mas madaling ma-pressure at maabuso. Sa paanong paraan, ang lakas ay nagiging instrumento ng katatagan. Ang desisyong ito ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa estratehiya ng bansa. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging agresibo, kundi ng pagiging handa. Ang mensahe ay simple ngunit matindi. Ang Pilipinas ay bukas sa diplomasya, ngunit hindi handang isuko ang soberanya. Sa harap ng nagbabagong geopolitical landscape, ang pagiging handa ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ang bagong sandata ay simbolo ng isang bansa na natututo mula sa nakaraan at naghahanda para sa hinaharap. Isang bansa na unti-unting tumitindig at nagsasabing kaya nitong ipaglaban ang sarili. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung natakot ba ang China, kundi kung handa na ba ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong interes. Ang bagong sandatang binili ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi lamang bakal at teknolohiya. Ito ay pahayag ng paninindigan. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng malalim at detalyadong talakayan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga kaibigan mong interesado sa usaping pambansa. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba, tama ang hakbang ng gobyerno na palakasin ang depensa ng bansa o may mas epektibong paraan pa? I-comment mo na ang iyong pananaw at sama-sama nating pag-usapan ang kinabukasan ng Pilipinas.